Ah, sistema, mamamatay na ako. Mas mahirap isulat ito kaysa sa taon ng ulat. Hindi na kayang tiisin ng host system na ito. Araw-araw kasama ka, 996. Umaga nagtatanim, gabi gumagawa ng mga drawing. Wala nang ang oras mag-relax. Halang na ang entertainment module ng sistemang ito. Hindi ka ba sistema? Kailangan pa rin ng sistema ang entertainment. Bakit kaya hindi kailangan ng sistema ang entertainment? May pangangailangan din ang sistemang ito sa espiritual at kultural na aspeto. Kahapon, tinago mo sa Kiminya Osho. Yung librong kwento ay naku. Yung general na matalino talaga, ang saya-saya niya. Inggit na inggit ka na pinapanood mo pa ako magbasa. Anong tawag dyan, panghihiram lang. Kagabi, ikaw mismo ang tumukla sa pahina na iyon. Napatitig ka ng husto. Bakit? Isang sulyap lang naman sa sistema namin. At saka, nung nakita mong naghubad ang general kahapon, bumilis ang tibok ng puso mo. May record ang sistema namin. Wala ako. Meron ka, at pinanood mo pa ito ng 2 beses. Grabe, ang may akda ng kwentong ito. Ay talagang sayang kung hindi magsusulat ng online na kwento. Tingnan mo itong bahagi na ito. Aba, Diyos ko. Sino ang makakayanan ito? Alam mo ba kung ano ang pinapangarap ng general na ito tuwing gabi? Huwag kang matakot. Mahal ka ng general na ito. Ay naku, ang galing talaga ng pintor na ito. Ang librong ito ay nagkakahalaga lamang ng 5 salapi. Nagsasagawa ba ang may-ari ng kawanggawa? Huwag ka nang magsalita, hayaan mo akong tapusin ang pahinang ito. Kailangan ko pang sumulat ng sanaysay bukas. Para lang ito sa espiritual na suporta ngayong overtime mo ngayong gabi. Magpalit ng pahina. Tinutulungan ka ng sistemang ito na basahin ang hangin. Ang ingay sa labas ay nasa kontrol ng sistemang ito. Masakit pa rin ba? Kapag nandito ka, hindi na masakit. Hey, host. Yung mga kasama niya sa paligid na madalas. Nakakubli sa dilim. Palaging naglalakad sa mga bubong. Maganda pa ang katawan. Baka sa susunod pumunta tayo sa kampo. Tingnan natin ng palihim ang silid ng uso. Mamamatay ka na. Pinapayagan mo ba akong silipin ang kanyang mga tagapagbantay? Akala mo ba'y masyado akong mahaba ang buhay? Ha. Ano ang tinitingnan mo? Hihi! Ano ang tinitingnan mo? Ha. Bakit ang pula ng mukha mo? Mainit. Ngayon gabi ang init talaga. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Ay naku, ang aking host. Katatapos lang magpabulaan ng sistema, di ba? Katatapos lang nitong system na mag-compare ng data ng Puppet Beast. Hindi pa nakaon ang external detection. Hintayin mo lang ako. Mahal na hari. Ang late na. Bakit hindi ka pa nagpapahinga? Ako po ay nagbabasa ng mga estratehiya. Anong estratehiya ang napakaganda? Once, ipakita mo rin sa akin. Mga aklat ng karunungan lamang ito. Walang mga seryosong bagay. Mga pribadong bagay ng mga babae. Hindi dapat tinitingnan ng lihim. Hindi ako titingin ng lihim. Titingnan namin ni Wanwan. Nang bukas at tapat. Nagtanggal ng baluti ang general. Ipinakita ang dibdib ni Yunsho. Talagang hindi pangkaraniwan ang diskursong ito. Akala ko'y gusto ni Wanwan ang ganito. Hindi, ito ay binili ni Chenki kay Xiao Shunzi. Para lang mapaglibangan ang oras. Hindi ko alam na ganito ang laman nito. Gusto ko lang talagang magpahinga at magpasigla. Hindi ko sinadyang manood ng paghubad ng general. Wanwan. Kailangan ni Wanwan na maging tahimik at walang pagnanasa sa mga nakaraang araw. Mas kaunti lang ang panoorin mong mga kwento. Kukunin ko ito. Ito na ang huling beses. Hindi ko pa natapos basahin. Ako na ang magbabasa nito para sa iyo at sasabihin ko sa iyo. O baka sa susunod, sabay nating basahin ang wakas. Sige na, Haring, parang bang nakatakas ka na sa rocket ang bilis ng pag-aaral mo. Isang sinaunang emperador na hindi pa nakaranas ng pag-ibig. Grabe, mas maganda pa ang paraan ng pagsasalita mo ng mga love words kaysa sa general sa mga script. Mas natural pa nga. Tumahimik ka na. Huwag kang mainis, host. May magandang balita pa ako para sa iyo. Nakatago pa ang isang lihim ang sistemang ito. Siguradong hindi ito mahahanap ni Haring Sama sa susunod na pagbisita niya. Gusto mo bang makita? Nagtago ka pa ng isang libro. Lele, mas mababa ang boses.
Mas kapana-panabik itong libro kaysa sa isa. Yung huli kong isinulat talagang nakakaantig. Sistema. Alaynan, umuwi ka na at matulog. Ngayon na. Patayin mo na ang voice module mo. CJ, aayusin ko na ang system na ito. Isang pahinga, isang pahinga, isang pahinga. Ay, nakakahiya naman. Host, bilis, bilis. Hindi na makapikit ang mata mo. Dito lang, tumango at kumindat, magpaalam. Magsimula ka na, matulog ka na. Hindi pa tapos ang ayos. Ay naku, naiwan na lang yung mga sulok-sulok at konting kalat. Ayos lang yan, ang sistema na ito ay sapat na. Mag-relax ka lang at matulog. Tutulungan ka ng sistemang ito na gawing maganda ang layout. Tinitiyak na maliwanag at kaakit-akit. Maayos na maayos. Bukas, ang kanyang kamahalan ay tiyak na magiging masaya. Siguradong sigurado. Hindi mo naman ako babaguhin ng basta-basta, di ba? Ang sistemang ito ay gagawa ng tala, kaya't huwag mag-alala. Tiyak na ito ay tunay na tunay. Maaari itong machine wash at ayusin ang format. Hindi naman ito malaking piano, di ba? Magsimula ka ng matulog. Bukas ng umaga. Ang disenyo ng side lever ay magiging bago. CJ! Hehe, matulog ka ng maayos, Minmin. Sa ganitong pagkakataon, hindi na kailangang maghintay. Talagang mas nagiging maalaga ang sistemang ito. Makikita ng host ang mga espesyal na produkto bukas. Tiyak na magiging emosyonal at luluha ng walang humpay. Ding! Maayos na maipaproseso ang tunog. Xiaomi. Nakakapagod na ito. Anong klaseng oso ito, Bawiin, bilisan ang pagbawi. Hindi maibabalik ang operasyon. Kailangan ng manu-manong pag-enable ng backup na function. Walang magagamit na backup sa kasalukuyan. Ang tuon na ito ay sumusuporta lamang sa pag-aayos ng nasirang dokumento dulot ng pag-crash ng sistema. Tapos na. Mahal na Ginoo Ginang. Dasat. Imposible na tawagin siya. Kawawa naman ang mga tuhod. Hayaan mo munang magdasal. Walang oras para suriin, diretso na. Pagdating sa silid ng emperador, isang partikular na lugar, hindi naman magandang magkamali sa harap ni Bayhay. Sa oras na iyon, hahanapan ng paraan ng sistemang ito. Ganun nga. Maghintay muna tayo, saka na lang. Xiaoqui, anong oras na? Xiaoqui, anong oras na? Mahal na Reyna, malapit na ang oras. Tinawag ko na kayo ng 2 beses. Hindi pa kayo nagising. Masyado nang huli ang oras, 1 oras na ang lumipas. Xiaoqui, tulungan mo akong mag-ayos. Dahan-dahan lang, host. Dahan-dahan lang, huwag magmadali. Ang taas ng boses mo. Tinawag na ng sistema. Tinawag na, isara mo na. Kasi masyado kang natulog ng mahimbing. Ang dami mong pinagdaanan nitong mga araw. Kailangan ng katawan mo ng pahinga. Magpahinga pa ng kaunti ay nararapat na rin. Naayos mo na ang mga pattern at diagram kagabi. Naayos na. Siguradong profesional ang pag-aayos ng layout. Huwag kang mag-alala sa sistema ng dokumento. Dahan-dahang maglakad ang host, Mew. Mag-ingat sa mga baitang. Dahan-dahan sa kanto sa harap. Nandito ka na sa wakas, Inang. Pasensya na. Nakatulog ako ng sobra. Inang, dahan-dahan lang. Bilis. Tandaan. Biglang tumanggap ang sistemang ito ng isang linya para sa pangangalaga sa likod ng ugat. Pumasok na sa tahimik na mode. Naway maging maayos ang iyong pagharap. Malaking tagumpay sa plano, paalam. Bakit ganito ang takbo? Nakatulog ako ng huli. Nawalan ako ng 1 oras. Mangyaring parusahan ako, mahal na hari. Uminom ka muna ng tsaan ng dahan-dahan. Nakapag-almusal ka na ba? Wala pa. Liming Hui, narito po ang iyong lingkod. Ipasa mo ang almusal, dapat magaan. Dapat mainit ang lugaw. Dagdagan ng ilang pampagana. 2 platito ng merienda, pabilisin mo. CJ, huwag nang mag-abala, mahal na hari. Hindi ako nagugutom. Tungkol sa mga plano at disenyo, walang pagmamadali.
Kumain muna tayo. Busog na. Busog na, salamat po, mahal na hari. Busog na. Busog na, salamat po, mahal na hari. Wanwan, kahit gaano kakaabala mula ngayon. Kailangan pa rin kumain ng agahan. Hindi ako nakikipag-usap sa iyo. Kung magpuyat ka, wala akong magagawa. Kung mahuli ka sa tulog, hindi ko na rin ito usisain. Ngunit hindi kumain ng agahan. Nagtakbo sa palasyo na may empty na tiyan. Huwag nang maulit ang ganitong bagay. Aking tatandaan. Si Suwan ang nagdisenyo. Alaynan. Mahal na hari. Ano ang mga baluktot na simbolong ito? Lumabas ka na dyan, sistema. Ginoo. Ikaw na naman ang gumawa ng gulo. Talagang mabait ang sistema na ito. Hindi namin alam na binago mo ang label sa pinyin. Ang babala para sa mga eksperto ay nasa huling pahina ng manual, sa pinakadulong bahagi. Si Lianan ay mailahing ang kulay na ipinasa sa kanya. Ngayong umaga, sinasadya mo bang hindi ako gisingin? Gusto na sanang gisingin ka ng sistemang ito kagabi. Pero hindi ka nagising, kaya hindi ko na nagawa. Natakot akong may mangyari. Hintayin mo akong matapos. Host, Wanwan, mukhang hindi maganda ang kulay ng mukha mo. Kakatakbo lang kanina, hindi pa rin makarecover. O kaya may mali sa simbolong ito. Ito ay ginagamit ko para markahan ang mga karakter ng Hanzi. Isang paraan ng pagbaybay ng pagbasa. Pagbaybay ng pagbasa. Halimbawa, ang pangalan kong Suwan. Pinag-isa ang mga simbolong ito. Makakabasa ka ng tamang pagbigkas nito. Ako ay orihinal na naglagay ng mga tunog sa draft para sa mas madaling pag-alala. Hindi ko akalain na habang isinusulat muli, ay aksidenteng na isama ito. Sa kopya. Sigu-suguan 1. Ito ay isang kumpletong sistema ng pagbigkas. Lahat ng mga salita ay maaaring markahan ng mga simbolo para sa pagbigkas. Sa teorya, tinatawag itong mga tunog ng simula at mga tunog ng dulo. Mayroong 21 na mga tunog ng simula. Mayroong 39 na mga tunog ng dulo. Kung pagsasamahin, maaari itong markahan. Halos lahat ng pagbigkas ng mga karakter na Chino. Liming Hui. Narito ang iyong lingkod. Nag-uutos na tawagin ang mga iskolar ng Hanlin at ang mga opisyal ng mga departamento. Pumasok ka na sa palasyo. Mahal na hari, ito. Sabihin mo na may mahalagang bagay akong nais pag-usapan. Liming Hui, nandito po ang iyong lingkod. Nag-uutos po. Tawagin ang mga skolar ng Hanlin at ng Guzijan. At ang mga ministro ng 6 na departamento, pumasok na sa palasyo. Mahal na hari, ito. Ay nagsasabing may mahalagang bagay akong nais pag-usapan. Mahal na hari, ano ito? Wanwan. Alam mo ba na ang iyong iniharap ay hindi lamang isang sistema ng pagbabaybay? Ito ay isang ganap na bagong sistema ng lihim na sulat. Kung isusulat ang mahahalagang impormasyon at utos ng militar gamit ang sistemang ito. Kahit na mahuli ito ng kaaway, wala ring makakaalam. Mahal na hari. Alam ko nang maaga na ikaw ay matalino. Ngunit hindi ko alam na ikaw ay ganito katalino. Wang. Gaano pa karaming sorpresa ang ibibigay mo sa akin? Ako'y nagkataon lamang. Hindi ito nagkataon. Sinabi ko na ikaw ang aking swerte. Ngayon ay nakikita ko. Hindi ka lang swerte. Ikaw ang aking magandang kapalaran. Mga minamahal kong ministro, pinatawag ko kayo ngayon para sa isang mahalagang lihim ng events. Ito ay isang bagong uri ng simbolo ng pagbaybay. Tinatawag na pinyin. Inialay ni Suwan. Mahal na hari, ang mga baluktot na ito ay mga titik. Parang mga uod na gumagapang ang nakikita ko. Simula ngayon, ang mga opisyal na may ranggo ng 3 klase pataas ay kinakailangang matutunan ang pamamaraang pinyin sa loob ng 1 buwan. Sa takdang panahon, magkakaroon ng iisang pagsusulit. Yung hindi pumasa, parusahan ng kalahating taon na sahod. Bawasan sa ranggo ngunit manatili sa serbisyo. Mahal na hari, kami po ay matanda na. Yung paikot-ikot na simbolo, mahal na hari. Mahal na hari, hindi pa po ako bihasa kahit sa fanki. Maaga na ba ang 1 buwan? Ito ay isang pambansang patakaran. Gagamitin ito para sa lihim na dokumento at pagpapadala ng impormasyon militar. Para sa mga may ranggong 3 pataas. May mga ayaw matuto. Maaari silang magbitiw ng kusa. Gonggong ni Su.
Wala kaming alitanyo, matanda na ako. Si Suwan araw-araw nagtuturo sa Hanli ng 1 oras. Kung kayo ay walang oras, maari ninyong ipagkatiwala sa mga anak at mga pamangkin ninyo na mag-aral muna. Pagkatapos ay bumalik sa palasyo at ituro nila. Kung hindi pa rin matutunan ng mga anak at pamangkin ninyo, sila na ang mag-aral mismo. Ako po ay susunod sa utos. Lumabas. Nabawi ang host na baboy. Maayos ang pagharap sa hari. Kaya mo ba, mahal na hari? May lakas ka bang makaramdam ng saya? May mukha ka pang magtanong. Mali ang pagkakatype ng system. Hindi talaga sinasadya ng system. Yung module na iyon ay nagbigay sa akin ng problema. Ang sistemang ito ay hindi kayang makita kang nahihirapan. Gusto lang nitong tulungan ka sa pag-aayos. Ngunit sa kabutihan, ako'y nahulog sa bitag. Huwag kang makipagtalo sa akin, host. Ikinukulang ko ang sarili ko sa iyo. Kapag nagpakumbaba ako, magiging masunurin ako. Hindi na ako mangahas ulit. Tinukso mo ako kagabi. Nga. Kailangan ng kanyang kamahalan na itaguyod ang pingin sa buong korte. Mula sa 2 antas pataas. Matutunan ito sa loob ng 1 buwan. 1 pangkalahatang pagsusuri. Kung hindi pumasa, multa ng kalahating taon sa sahod. Mukhang nagsisimula ka ng mag-enjoy, ha? Magsisimula akong magturo sa Hanlin Academy mula bukas araw-araw. Sa isang grupo ng mga matatanda na nasa 56 taon, nag-aaral ng pinyin. Umiti ka. Huwag kang tumawa, sistema. Mahirap ang bagong host ng sistemang ito, si Lin. Gagawa ako ng mabilis na gabay sa pagtuturo ng pinyin. Ayusin ko ito ngayong gabi. Ihahatid ko ito sa iyo bago ang klase bukas. May kasama pang pasalubong ang sistemang ito. Kompletong gabay sa modernong pagtatanim ng mga pananim. Kasama ang patatas, mais at kamatis. Detalyadong teknolohiya sa pagtatanim ng 47 uri ng pananim. Walang puntos. Libre itong ibinibigay. Hindi na maulit. Salamat, host. Tiyak na maghahatid ng kabutihan ang sistemang ito. Gabayan mo ako bago mag-umaga bukas. Kung may kulang na pahina, ikaw lang ang tatanungin ko. Tiyak. Aayusin ko na ito agad. Talaga bang walang pagdududa mula sa kanyang kamahalan? Wala siyang pagdududa. Akala niya ito ang aking lihim na ibinulgar. Ayos lang iyon. Dahil hindi siya nagduda. Mas lalo akong nakakaramdam ng pagkasala sa kanya. Mga Ginoo, ngayon matututo tayo ng gi-ate. Ano ang pagkakaiba ng bigkas ng gi-ate, inang prinsesa? Para sa akin, halos pareho lang ang tunog. Ang bi ay hindi naglalabas ng hininga. Ang L ay naglalabas ng hininga. Kapag binibigkas, ang gi ay may vibrasyon sa vocal cords. Ang E ay walang vibrasyon sa vocal cords. Sabay-sabay nating basahin ang bi. Ginoo at ginang. Paano binibigkas ang simbolong parang maliit na upuan na ito? Pag-ikot ng dila na may ingay. Ipantay ang dulo ng dila sa harap na bahagi ng hard palate. Ipantay ang dulo ng dila. Anong harap na bahagi? Isipin mo ang unang tunog ng salitang si. Paikutin ang dila ng bahagya. Zai. Zizi. Lolo Zu, parang daga na tumatahol. Anong tawa, anong ngiti? Ako, matandang babae, nabuhay ng 63 taon. Hindi ko akalain na ganito pa pala pwedeng ilabas ang dila ko. Zai. Sizzle. Lolo, nagkakamali ka na naman. Ito ay si, hindi ti. Dapat mong ikutin ang dila at itulak ito pataas. Gaya nito, siye. Chick. Hindi, mali. Ikutin mo pa ng kaunti ang dila. Zai. Tama, ang lolo ay talagang matalino. Kumain tayo ulit. Salita. Bumalik na naman. Lolo, bakit mas bobo ka pa sa akin? Mingyuan Turuan mo ulit si Lolo. Kapag natutunan na, papakainin ka ni Lolo ng osmanthus cake mula sa kusina. Hindi pwede, kailangan ko pang kopyahin ang sansijing ngayon. Tatay, tutulungan kita. CJ, Siki, maganda ang pagkakaalam mo sa pingin mo. Ano ang gustong itanong ng ama? Tungkol sa pagkakaiba ng sihe at shy. Hindi ko talaga maunawaan. Maaari mo bang turuan ako? Pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Bumili ang ama sa akin ng kabayong uyon tasyo. Yung kabayo ay 80 liang. 90 liang, tumaas lang ang presyo kahapon. Ikaw? Sige, mag-aral na lang ang ama. Bumalik. Nagawa. Yan kasi, Lolo, magkausap tayo tungkol sa isang kasunduan. Araw-araw mong ituturo sa Lolo ang 5 pingin. Matutunan niya ng maayos at maalala. Bibigyan ka ng Lolo ng 1 leang na pilak. Kung matutunan mong lahat ng 39 na patinig, magkano ang matatanggap mo? Tinatayang 8 liang. Masyadong kaunti, Lolo. Nagtanong na ako.
Yung pangalawang anak ni Chong Sang sa tabi, 70 ang bawat klase. Iyan ay dahil sa katangahan ni Zhang Shilang. Nakuha ng anak ang pera. Ngunit talagang natutunan ni Tiyong Sang iyon. Lolo, kung hindi ka pumasa sa pagsusuri sa susunod na buwan, mababawasan ang sahod ng 6 na buwan. Ang pera ay maliit. Importante ang mukha. Gaano karami ang gusto mo? 5 lei ang kada klase. Tuturuan at tiyak na matutunan. Kung hindi matutunan, ibabalik ang buong bayad. Kumbinsido na tayo. Basahin. Ano ang binabasa ng ama? Ano yung BFASCA? Sige, bigkasin mo. Sundan mo ako. Kung tama ang bigkas mo, itataas ni tatay ang batong pangbigat ng 3 beses. Kung mali, ikaw ang magtaas para kay tatay. Hindi kayang itaas ng anak ang bigat. Kaya't dapat mong bigkasin ng maayos. Alon. Alon. Buhos. Hawak. Hawak. Mabait na bata, mas mabuti ang ganitong paraan. Ang ama ay nag-aral sa Hanlin Academy ng 3 araw. Walang natandaan kahit isa. Hinala lang yan, tatay. Yung anak pwedeng nang bumalik sa kwarto para mag-aral. Bakit ka nagmamadali? Hindi pa niya natutunan ang mga patinig. Tatapusin namin ngayong gabi ang 39. Si Liu Wei ay magpa-practice ng kabayo. Katatapos ko lang bumili kahapon ng uyon taksoy. Hindi pupunta. Anong nangyari? Tutulungan ko ang ama ko na mag-aral muli. Mapagmahal na anak. Hindi mo alam. Ganito ang kalagayan ng unang linggo ng pagtuturo sa Hanlin Academy, iyong hari. Magpapaalam na po ako. Sandali lang. Esan, saktong-sakto, mayroon akong ilang mga pingit na hindi tama ang bigkas. Tulungan mo akong tingnan. Itong mga ito, hindi ko mabigkas ng tama, turuan mo ako. Bituin. Bituin. Mali, ito ay bituin. Mahal na ginang, tingnan mo ang dila ko na nakadikit sa itaas. At pagkatapos ay ang hangin ay lumalabas sa magkabilang gilid ng dila. Bituin. Bituin. O yo. Isang pagkakataon para kay Yixong sa gubat. Lumapit si Yixong ng isang hakbang. Narito na ang sakit. Tumahimik ka. Mahal na Ginoo, hindi mo ba talaga ito mabigkas ng tama? Alaynan. Sige, basahin mo ulit para marinig ko. Ginoo. Hahaha, nagkamali. Mahal na hari, hindi maganda ang iyong pag-arte. Napaka-standards ng iyong pagbigkas. Kahit na nagdasal ka, hindi mo pa rin ito nawala. Sobrang halata na nagbigay ka ng pabor, hahaha. Nagawa na. Ito ay natutunan na. Hindi pa natutunan ang dalawang ito. Kaya't kagalang-galang, sabayan ninyo ako. Alaynan. Puso. Puso. Buwan. Buwan. Ginoo. Ginoo. Napakabuti. Nabasa ng kanyang kamahalan ng tama ang aking mga salita. Tama ang pagkabasa ko sa salitang ito. Napakabuti. Nabasa ng kanyang kamahalan ng tama ang aking mga salita. Ang salitang ito. Tama ang binasa ko. Wala namang nagturo sa akin ito. It said, nag-aral ako mag-isa. Tama ang lahat ng binasa ng inyong kamahalan. Natutunan na ng inyong kamahalan. Kung ganoon, ako'y magpapaalam na. Dahil tama na. Wangwang, hindi ba dapat akong bigyan ng gantimpala? Ano? Mahal na hari, tawagin si Xiaozai. Ngayon, tawagin si Xiaozai. Xiaozai. Sobrang tamis. Sa wakas, nagtagumpay ang sihi na ito sa parehas na direksyon. Hindi ito parusa. Hindi ito tao. Hindi ito aksidente. Siya ang kusang gumawa nito. Kahit na hindi pa alam ng hari. Gusto ng host na siling niya na mahal siya. Pero alam ng system na. Siling talaga ang mahal siya. Ang espiritu ay manahimik. Sandali lang, hindi mo pwedeng. Hindi pa sapat ang papuri ng sistemang ito. Oy! Kayo ay nagising na, mahal na hari.
1-1. Ang gantimpalang ito. Gusto ko ito. 1-1. Alainan. Itong gantimpala. Gusto ko ito. Alainan. Mahal na Ginoo, may agarang balita mula sa kabisera. Sa ilalim ng dinastyang Dayong, may bagong lihim na ipinatutupad kamakailan. Nahuli ng aming mga espiya sa kabisera ang sample. Ano ito? Kulang ang kakayahan ng aking mga tauhan. Nag-aral ang aming tungi ng 3 araw at 3 gabi. Walang makakilala. May sinabi ang isang matandang doktor. Maaaring ito ay bagong likhang sigil para sa pagpapaalis ng mga espiritu ng daguang. Sa pagbigkas nito, maaaring tawagin ang kidlat. Pagsusulat ng panghuhula, kayo ba ay nandito upang magbiro sa akin? Tipunin ang lahat ng mga tagasulat at manghula sa korte. Bago magbukang liwayway, kailangan ko ng sagot. Ito ay hindi mga salita ng tao, kundi mga salita ng langit. Piliting ipaliwanag, takot na magalit ang mga Diyos. Ang paraan ng pag-aayos na ito ay tila isang uri ng pagbabaybay. Ang orihinal na funky ng Dayong ay gumagamit ng 2 karakter para ipahayag ang pagbigkas ng isang salita. At ang mga simbolong ito ay tila hinati ang mga pantig sa mas maliliit na bahagi. Wala akong ideya. Batay sa isang pantig bilang unit. Tanda ng pagbigkas ng mga karakter na Tsino. May isa pang bagay, mahal na Ginoo. Ayon sa balita, ang lihim na sulat ay nilikha ng Prinsesa Wanfei. Sa dinastyang Dayong, ang mga opisyal mula 2 antas pataas. Ngayon, lahat ay nag-aaral nito. 1 buwan na silang nag-aaral. Sino ang sinasabi mo? Si Prinsesa Wan Suwan. Kailangan pa bang suriin ang lihim na mensahe, mahal na Ginoo? Hanapin mo ang pinakamagaling na tagasalin para sa akin. Ang pinakamahusay na eksperto sa lihim na mensahe. Walang pakialam sa gaano katagal. Gaano man karaming ginto at pilak. Dapat nating maunawaan ang sistemang ito ng mga simbolo. Isa pa. Ipasa ang utos. Lahat ng galaw ni Consort Wanyong, kahit maliit o malaking bagay, dapat malaman agad ng hari. Kung ano ang ginagawa niya, sinusulat, tinuturo at pinag-uusapan. Sa bawat detalye. Ipag-ulat lahat. Opo. Magandang gabi, anak. Hindi ba kayo mag-aaproba ng mga ulat ngayon? Nakapagpahinga ng kaunti sa buhay. Gustong makasama si Wanwan ng mas matagal. Nadulas ang kamay ko. Lumapit ka. Kung pagod ka, matulog ka. Ako po'y hindi pa pagod. Matulog na kayo. Mahal na hari. Mabilis na nagulat ang ministro ng pagsasaka. Mabilis na dumaan ang mga low-cost. 3 lugar sa palibot ng palasyo ay halos ni Kin. Ang mga magsasaka ay nagsusunog ng insenso sa bukirin at naninikluhod. Nanghihingi sa hari ng tulong laban sa sakuna. Si Ministro Zhao ay umalis na. Maghahanda ng kabayo, ako mismo ang pupunta. Wanwan. Mahal na hari. Salot ng balang. Pupunta ako sa paligid ng kabisera. Pupunta rin ako. Tara na. Wanwan. Mahal na hari. Salot ng balang. Pupunta ako sa labas ng Beijing. Pupunta rin ako. Tara na.
Anong nangyari? Hindi ako marunong sumakay ng kabayo. Mahal na hari. Humawak ka ng mabuti. Ah. Bumuka ng mata. Narito ako. Akala ko ganito ang pakiramdam ng pagsakay sa kabayo. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako natatakot. Akala ko ang bilis. Ano? Ang pagsakay sa kabayo ay pwedeng maging ganito kabilis. Parang nakaka-addict ang pakiramdam na ito. Mag-ingat ka sa mga sanga. Gusto kong sumakay ng kabayo sa hinaharap. Sasamahan kita basta't kasama mo ako. Si Ginoong Huang ay nag-aalis ng kapahamakan. Si Ginoong Huang ay nagpakita ng awa. Ang mga tao ay humihingi kay Ginoong Huang. Nadapa na. Mahal na hari, ang salot ng balang ay napakalala. Ang tatlong lalawigan sa paligid ng Beijing ay naapektuhan na ng sakuna. Kung ito ay patuloy na kumalat, maaaring walang anihin sa tagsibol na ito. Ano ang plano ni Zhao King? Sagot sa kanyang kamahalan, may mga napatunayan ng paraan ang mga nakaraang dinastya sa paglaban sa balang. Una, maaaring hikayatin ang mga tao na gumamit ng kawayan at mga lambat upang salakayin ito. Pangalawa, maaaring maghukay ng mga kanal sa mga bukirin. Sa gabi, sa lugar ng kanal, kapag nakakita ng liwanag ang mga low-cost, tumutungo sila rito. Nahuhulog sila sa kanal, itinataboy sa lupa at nililibing. Paraan. Ngunit ito lamang ang mga paraan. Kailangan ng buong bayan o kahit ilang bayan ay magkaisa. Magpapalit-palit ng trabaho araw at gabi. Matagal na itong nagaganap para makita ang epekto. Ngayon, ang mga low-cost ay naging. Natatakot ang mga tao. Magkaisa tayo. Hindi siguro madali. Ibig sabihin, kahit gawin mo ayon sa sinasabi mo. Ngayon, hindi na mapapanatili ang ani ng tagsibol. Tama ang sinasabi ni Ministro Zhao, mahal na hari. Noong nakaraang taon, nagkaroon ng salot ng balang sa Shandong. Ang mga lokal na otoridad ay nag-organisa ng libu-libo. Mga mamamayan na nakipaglaban ng buong 40 araw. Kinain ng mga balang ang ani ng tagsibol. Nawala na ang 7-8. Umaasa ang mga mamamayan sa mga ligaw na gulay at balat ng puno hanggang sa ani ng taglagas. Marami pa ring nagugutom hanggang mamatay. Ang sakuna ng mga low-cost ay napakahirap. Mahal na Diyos, maawa po kayo. Mahal na Diyos, ang mga taong nagsusumamo ay handang ialay ang kanilang buhay. Nananawagan kami sa mahal na Diyos na mag-iwan ng isang piraso ng pagkain. 1-1. Mayroon ka bang ibang paraan? Meron. Mahal na Reyna, ang sinabi ng matandang ministro kanina, ay isang paraan na ginamit ng mga nakaraang emperador. Kumain ng mga balang. Kumain ng mga balang. Kumain ng balang. Mahal na Reyna, ang sinasabi ng matandang ministro ay tungkol sa pagdakip gamit ang tao. Apoy na pang-akit. Sinasabi ni Zhao Shangshu. Ganon ang karaming tao. Ganon ang katagal. Pagsasagawa ng mga tao. Kailangan ng anunsyo mula sa county. Kailangan ng mga lider na mag-udyok sa bawat bahay. Kailangan ng pagbuo ng mga kabataan. Kailangan ng iskedul ng tungkulin. Ang mga bagay na ito ay hindi matatapos sa loob ng 10 araw o 1 buwan. Pagkatapos ng 10 araw o 1 buwan, busog na ang mga balang. Nanganak na at lumipad na sa susunod na bukirin. At bakit ang mga tao ay nag-aalay ng insenso at yumuyuko? Dahil sila ay natatakot. Natatakot sa galit ng Diyos ng balang at sa parusa ng langit. Pinapunta nila silang maghugas ng langgam. Natatakot na sila ng bahagya. Akala nila nakikipag-away sila sa langit. Pagka nagkaroon sila ng lakas ng loob na pumasok sa palayan. Matagal nang busog na ang mga langgam. Pero kung sasabihin ko sa kanila, na pwedeng kainin ang langgam, na pwedeng ibenta para sa pera, hindi na sila matatakot. Sila na ang mangunguna sa pagkuha. Lola, pakiusap, maghanda kayo ng ilang malaking kaldero. Puntahan ni Wang ang mga bata at tawagin sila. Sabihin mo sa kanila,
na si Su ay magpapakain sa kanila ng karne ngayon. Amoy pa lang, ang sarap na. Subukan mo, Hari. Malutong at maalat, hindi masama. Subukan ninyong lahat. Ngayon, ako. Ngayon, medyo masarap, ngunit medyo lumana ang pagkakaprito. Kung mas mababa ang temperatura ng langis ng 20%, mas magiging malutong sana ang lasa. Tama ang sinabi ni Zhang Shilang. Susunod, magpapabuti. Liu Langzhong, ang ibinigay ng emperador, kaya mo bang isuka? Zhao Shangshu, ako ay talagang isubo mo ulit. Alaynan, hahaha, ibinigay ng emperador para tikman. Hahaha, nahihirapan ang mga opisyal. Sa harap ng makapangyarihang Diyos, hindi ako magtataksil. Talagang mahirap labagin ang banal na utos. Alaynan, Ginoong Chen, masarap kumuha pa ng isa. Sa harap ng makapangyarihang Diyos, hindi ako magtataksil. Talagang mahirap labanan ang banal na utos. Alaynan, Ginoong Chen, sarap kumuha ka pa ng isa. Yung balang ay talagang galing sa bukirin ko. Sila yung balang sa bukirin ko. Bakit mo sila hulihin? Galing sila sa bukirin ko. Nakita ko mismo. Lumipad ito mula sa aking mga binhi ng trigo at bumagsak sa iyong bukirin. Kaya't maituturing na lokos ng aking pamilya. Kung umabot sa aking bukirin, akin na iyon. Bago ito lumipad, akin na iyon. Sige, tawagin mo ito. Tingnan natin kung sasagot ito sa iyo. Ikaw. Sige na. Bawat isa, kalahati. Magpauna. Kahapon, hindi nakabili ang amo namin. Ngayon, siya ang unang nakapila. Huwag nang mag-una-una. Ano ba ang halaga ng amo ninyo? Ang matandang ginang sa bahay namin ay pinag-uusapan ang hipon na ito ng 3 araw. Sabi niya, mas masarap pa kaysa sa mga panghimagas ng Imperial Kitchen. Mga Ginoo, pasensya na sa paghihintay. Ngayon, may limitadong 300 na bahagi ng hipon. Kapag naubos, tapos na. Noong kahapon, 500 na bahagi pa iyon. Bakit parang araw-araw ay bumababa ang bilang? Pasensya na. Talagang kulang na kulang ang supply. Halos naubos na ang mga balang sa paligid ng Beijing. Itong batch na ito ay nahuli pa sa Hilaga bago magsikat ang araw. Tumaas na ang gasto sa biyahe at sahod. 1 linggo na ang nakalipas, 15 wen lang ang isang bahagi. Ngayon, umabot na ito sa 35 wen. Ito ay isang iligal na tindahan. Ginoo, hindi ito isang maliit na iligal na tindahan. Isipin mo, sa loob ng 50 kilometro sa paligid ng Beijing. Halos naubos na ang mga balang. Kahapon, ang aming pangkat sa pagkuha ng balang ay pumunta sa Hilaga. At nakipag-usap ng mabuti sa mga magsasaka roon. Sa wakas, pumayag sila na makapasok kami para manghuli. Tinanong pa nga nila. Sabi nila, naubos na ba ang mga balang sa Beijing? Kaya't pumunta kayo rito para manghuli ng balang. Hindi ba tumaas ang presyo nito? 2 piraso, dagdagan pa ng paminta at asin. Sige po, halos isang sining na ang mga low-cost sa palasyo sa labas ng bayan. Nag-aaway ang mga magsasaka para lang sa low-costs. Isang malaking sakuna ang salot sa langaw sa loob ng isang siglo, na nawala sa pamamagitan ng pagnanais sa pagkain at kasiyahan. Ang plano ni Sunyong ay hindi maiisip, sumasang-ayon ang mga ministro. Pinasalamatan ni Zhao Shangshu. Ngunit talagang epektibo. Kami ay humahanga. Hahaha, ang mga low-cost sa paligid ng Beijing ay tiyak na mawawala. Ang pagtaas ng presyo ay dahil kailangan nilang tumakbo para sa mga butil. Hahaha, ang salot ng balang ay nagiging disyerto. Inanunsyo ng sistemang ito. Ito ay mula pa noong itinatag ang Dakilang Yong. Ang unang narinig ay dahil sa sobrang bilis ng pag-ikot, na nagdulot ng kakulangan sa supply ng mga produktong agrikultura. Inutusan ng reyna ang kanyang alipin na kumuha ng yelo. Saan galing ang napakaraming yelo? Ito ay utos ng inyong kamahalan. Dumating si Ginoong Li kaninang umaga upang ipahayag na sinabi ng inyong kamahalan na mainit ang panahon, dagdagan ng doble ang yelo sa Kinggudian. Kung kulang, dagdagan pa. Huwag hayaang mainitan ang reyna. Ang sarap naman ng ice cream. Host, huwag mo nang isipin. Kapag mas iniisip mo, mas nagiging sabik ang sistemang ito. Mayroong higit sa 300 na high-definition na larawan ng ice cream sa database ng sistemang ito. Hindi ko karaniwang binubuksan para tingnan. Natakot akong masira agad kapag binuksan. Bakit mo pa ito iniimbak?
para maibsan ang uhaw. Pero mas lalo lang akong ginugutom. Haha. Nanay, nanay. Si Ginoo Lee ang nagpadala ng alipin ko. Sinasabing prutas ito na iniaalok ng mga banyagang bansa. Ano nga bang tawag dito, ginto prutas? Hindi pa nakikita ng mga tao sa kusina ng emperador. Hindi sila naglakas loob na hawakan ito. May isang pumutol at naamoy ito. Napakatamis. Ngunit walang naglakas loob na tikman, natatakot na mailason. Sinabi ni Ginoong Lee na itong kakaibang prutas. Sa buong palasyo, ikaw lang ang maaaring makilala, Ginooy Ina. Ipapadala ko para makita mo. Sa prutas na ito, ang kulay nito ay ang ganda, napakaganda. Amoy na amoy, ang bango. Mas bango pa kaysa sa osmanthus sa hardin ng hari. Pakitapikin ang potted plant na inihatid kaninang umaga, durugin mo at dalhin dito. Opo, dapat pino ang pagkadurog, wag malaki. CJ. Ayos at visan. Ang sarap naman ito, inang. Wala pang pagkakataon sa buhay ko na nakakain ng ganito kasarap. Hindi ko akalain na may ganitong masarap na pagkain dito sa ibang bayan. Talagang tamang ibinigay ito kay His Majesty. Xiao Kui, kunin mo ang puting porselana na mangkok. Inang. Majestad. Ang init ng panahon na ito. Paano ka nakalakad dito mag-isa? Ipapadala ko si Xiao Shunzi para maglakad dito. Nais kong personal na ihatid ito. Ang gintong prutas na ipinadala nyo, ayon sa utos nyo. Gumawa ako ng pampalamig na pagkain. Madam, subukan nyo po. Anong nangyari sa kamay mo? Nakataga ako ng prutas at aksidenteng nadaganan, hindi naman ito masyado. Sa susunod, hayaan mo na lang ang mga tao sa kusina na gumawa. Hindi mo na kailangang gawin ito ng mag-isa. Mas masarap ang gawa ko. Itinatawag ko itong Yangtze Ganlu. Subukan mo, mahal na hari. Masarap ba? Yitsid, napakasariwa at matamis. Ito ay galing sa gintong prutas na ipinadala ng kanyang kamahalan. Ako'y nagbigay lamang ng bulaklak sa templo. Kung gusto ng kanyang kamahalan, ipapaalam ko ang resipe sa kusina ng palasyo. Sa susunod na nais ng kanyang kamahalan na kumain. Laging nandyan ito. Ayos, aalis na po ako. CJ. Mahal na hari, nasa kamay ninyo. Mahal na hari. Tawagin ang tao, bilisan ninyo. Tawagin ang pinakamatandang manggagamot, bilisan. Dapat sariwang gatas. Dapat pino ang yelo. Kailangan hinog na hinog ang gintong prutas. Mas matamis kapag lumambot na ang laman. Huwag masyadong magdagdag ng asukal. Sapat na ang tamis ng gintong prutas mismo. Ang pagdagdag ng asukal ay nakakaapekto sa aroma nito. Ginoo. Hari, siya. Nasa kuma ang hari. Tinawag si Emperatrice na pumunta sa nayo ng pagsasaya para magtanong. Sabi niya na pagkatapos niyang kumain ng pagkain na ipinadala ni Emperatrice, ang hari ay nagkaroon ng allergy sa mangga. Hari. Sistema ng gamot kontra allergy. Adrenaline. Dexamethasone. Anumang bagay. Palitan ang kit para sa allergic shock. Kailangan ng 1,000 puntos. Kasama ang isang epinephrine auto-injector. 3 dosis ng antihistamine. 1 dosis ng corticosteroid. Kumpirmahin ba? Kumpirmahin agad. Pagbawas ng puntos. Namimigay ng mga item. Nawasak na ang 7 daluyan. Inay, ito ay laso ng gintong prutas. Nabarahan ang lalamunan. Malapit nang mawala ang hininga ng mga ministro. Ginawa na ang lahat. Hayaan mong subukan ko. Ang gamot na ito ay makakapagligtas sa kanyang kamahalan. Walang hiya, demonyang babae. Gusto mo pa bang maglagay ng lason? Hindi ito lason, inang Reyna, ito ay allergy. Ang ginto ay hindi pagkain para sa kanyang kamahalan, ito ay lason. Ngunit hindi ito lason na inilagay ko. Ang katawan ng kanyang kamahalan mismo ang nag-isip na ito ay kaaway. Ang gamot na ito ay makakapagligtas sa kanyang kamahalan. Pakiusap, hayaan mong subukan ko. Mga salitang nakakaligaw. Kung may mangyaring masama sa emperador, bubuhayin ko ang iyong kaluluwa. Dalhin ang demonya na ito na nagbabalak pumatay sa banal na hari. Paluin ang 50 at ikulong sa piitan. Gamitin ang panulat na iyon upang sumaksak.
Itusok sa labas ng hita ng inyong majestad. Iyan ay gamot na makakapagligtas. Gamitin ang panulat na iyon para itusok. Itusok sa labas ng hita ng inyong majestad. Iyan ay gamot na makakapagligtas. Magising ka. Kailangan ba ng host na maglagay ng pera para sa puntos na palitan? Panlabo ng sakit. Kailangan ng 300 puntos. Mali. Nakatingin ang Emperatrice Dowager. Kung sakaling may ibang kakaibang galaw ako, baka si Lima ang makahuli sa akin. Nagalit ang Reynasa. Talagang ayaw niyang magpatawad. Ipasok sa kulungan. Walang utos mula sa akin. Walang sinuman ang maaaring makipag-ugnayan. Kabilang ang mga mediko. Ang reyna at mga matatandang lingkod ay walang magawa. Ngunit ang inyong kataas-taasang katawan ay hindi dapat ipagsawalang bahala. Humihingi ng pahintulot ang matandang lingkod. Pansamantalang bumalik si Ronglao sa tanggapan ng mga doktor. Siya sa atin ang mga sinaunang aklat. Marahil may mga lumang paraan na pwedeng hanapin. King Yuan, dito ka muna, mag-ingat ka. Dapat mong bantayan, huwag gagalaw. Naiintindihan ko, anak. Ang pulso ay parang hibla ng pino. Mahina, halos di na mahawakan. Ginoong Xiao Zhang, naunawaan mo ang gamot, tingnan mo. Makatutulong ba ito sa kanyang kamahalan? Ang buhay ko, at ang buhay ni Empress Su, marahil ay nasa lapis na ito. Kung sakaling may mangyari sa kanyang kamahalan, tiyak na mamamatay ang Empress. Kung magigising ang kanyang kamahalan, o baka makahanap pa siya ng paraan para mabuhay. Ligonggong, pakikuha ng isang maliit na platito ng malinis na tubig. Isang piraso ng malinis na tela. Isang kandila. Sumunod ka sa akin. Lumuhod ka. Sumunod ka sa akin. Lumuhod ka. Alam mo ba kung malaman ni Empress Dowager ito? Ikaw ay makikipagsabuatan sa demonyong concubine. Gumagamit ng bawal na gamot. Nanganganib ang buhay sa pagplot sa harap ng hari. Alam ng apo ko. Kung alam mo na, bakit ka pa gagawin? Lolo, ang gamot na iniharap ni Empress Su ay purong likas. Tiningnan ko ito ng mabuti. Walang palatandaan ng lason. Ang prinsipyo nito ay akma sa paraan ng pag-aalis ng allergy. Hindi ko alam kung saan nagmula ang gamot na iyon. Hindi ko alam kung bakit meron siya ng ganitong bagay. Hindi ko alam kung sino siya talaga. Ngunit alam ng apo na ang panulat na iyon ay ang bagay na kanyang ipinaglaban ng husto upang may padala sa Yangtze Hall. Siyang sinampal ng Empress Dowager at hinila palabas para sa 50 palo. Na siya'y pinalo hanggang sa maging duguan. Hindi siya humingi ng awa mula simula hanggang wakas. Sa sandaling hinahatak ako palabas ng pinto. Pinagsikapan kong sumigaw ng huling salitang ito. Mahal na Ginoong Lolo, ang iyong hininga ay malapit ng huminto. Sinasabi ng mga doktor na wala nang magagawa. Kung talagang nais ni Empress Su nasaktan ang emperador, bakit pa siya magbibigay ng gamot sa harap ng lahat? Bakit pa siya mag-iiwan ng kahit kaunting pag-asa? Ako ay isang doktor. Dapat unahin ng mga doktor ang pagligtas sa buhay. Kung ang inyong kamahalan ay pumanaw, magkakaroon ng kaguluhan sa buong bansa. Kung magtagumpay ang gamot na ito, maaaring mabago ang kapalaran. Naniniwala ang apo kay Inang Su. Tungkol sa nangyari ngayong gabi, wala akong alam, matanda na ako. Isulat mo ng mas malinaw ang pulso mo. Sa bahagi ng gamot, isulat ang pagsunod sa sinaunang pamamaraan na malamig at nakakapagpalabas ng init. Gawing pildoras ang mga damo. Ilagay sa ilalim ng dila. Linisin mong mabuti ang lapis na iyon. Sabihin mong ito ay naiwan habang nag-aakupuntura. Napakalaking utang na loob ni Ilse. Xiao Zhang, hindi kailanman malilimutan ng matandang alipin at ng reyna. Paano ang kalagayan ng emperatrice? Nadala na siya sa loob matapos ang 50 palo. Nag-utos ang emperatrice na huwag magbisita. At hindi rin pinapayagan ang mga manggagamot na magpatingin. Kung may anumang balita, pakiusap ipaalam. Biglang nagkaroon ng panghihina at pagkahimatay ang kanyang kamahalan. Walang magawa ang mga doktor. Salamat sa agarang tulong medikal. Unti-unting humuhupa ang pamamaga sa lalamunan. Naging ligtas mula sa panganib. Ngunit ang nagbigay ng gamot ay inusig at pinarusahan. Nakalagay sa bilangguan. Malubha ang kanyang mga sugat. Hindi makapagpagamot. Ang mga doktor ay kayang iligtas ang may sakit, ngunit hindi mawasak ang kapangyarihan. Kayang maintindihan ang katangian ng gamot. Mahirap maintindihan ang isipan ng tao. Naway ang katarungan ng langit ay maliwanag. Matuldukan ang mga maling akusasyon. Gumaling ang mga sugat at sakit.
Itinataguyod ang kabutihan at pag-aalay, upang magsilbing paalala rin sa sarili. Ito ang aking magagawa. Tanging sa pamamagitan ng medisina mo mapapangalagaan ang mga mahal mo sa buhay. Tungkol sa iyo, naway malampasan mo ang pagsubok na ito. Naway makamit mo ang kapayapaan. Kahit na ang buhay na ito ay nakatakdang magmasid na lamang, ay sapat na iyon. Hindi pa nagigising ang kanyang kamahalan. Nakapag-utos na ang emperatris ng parusang kamatayan. Patawad, may-ari. Ang sistemang ito ay mailimitadong pag-access. Ang sistemang ito ay may utang na ilang daang puntos. Palitan ang mga pampalakas ng kalooban sa bilangguan. Mabuhay ka ng dahan-dahan. Walang anuman, huwag ka nang umiyak. Gusto kong mabuhay. Hintayin mo siya. Inang Reyna. Kaya mong kayanin ang sugat mo dito. May nagsabi sa labas. Nakahapon naggalaw ang daliri ni Haring. Maraming salamat. Ako. Haring. Sa wakas, nagising ka na. Nasaan siya? Mahal na hari. Sabihin. Noong araw na iyon, mahal na hari, nagkumatos ka. Agad na tinawag ng emperatris ang prinsesa. Pumasok ang prinsesa sa hall ng pag-aalaga. Hawak ang salamin na panulat. Sinabi na makakapagligtas ito sa mahal na hari. Sinabi ng emperatris na ang prinsesa ay nagtatangkang pumatay sa kanyang katawan, pinatawan ng 50 na palo. Nang ay tinulungan hanggang sa dugo at laman. Inilagay sa bilangguan sa langit. Nagutos ang emperatris. Huwag hayaan sinuman na makipagkita. Huwag magdadala ng gamot. Huwag payagang magpagamot ang mga doktor. Maghanda na. Kagawaran, hindi pa po gumaling ang inyong katawan. Ihanda. Inutusan ka ng emperatris. May matibay na ebidensya. Kung nais ng ina nasaktan ako, bakit pa siya mag-aalok ng inumin sa harap ng lahat? Bakit pa niya kailangang maghintay hanggang ngayon? Bakit pa siya nagdala ng lunas? Kahit na ganun, siya rin ay isang engkanto. Binibitag ang isipan ng emperador. Nakalilito sa palasyo. Ngayon, hindi ko pipilitin na dalhin siya. Sino nang may lakas harangin? Ikaw, talaga bang gagawin mong salungat sa akin para lang sa isang engkanto? 50 palo sa ina. Tandaan ko yan. Mahal na hari, namamaga pa ba ang lalamunan mo? Ihahatid kita pa uwi. Mahal na hari, namamaga pa ba ang lalamunan mo? Ihahatid kita pa uwi. Malubha ang impeksyon. Nagsimula na ang sepsis. Mataas ang lagnat ng maraming araw. Naghahanda si King Yuan na linisin ang sugat. Sampagita, alak at pang-ukit. Alaynan, ikaw na ito. Bagaman malubha ang sugat ng inang prinsesa, buti na lang ay hindi naapektuhan ang mga buto. Nilinis ko na ang sugat, naglagay ng gamot para sa pamamaga at paghilom. Maaaring magkaroon ng mataas na lagnat ngayong gabi. Nasa labas ako ng palasyo, nagbabantay. Kailangang punasan ng malamig na tubig ang noo, lieg, kamay at paa, upang makatulong sa pagpapalabas ng init. Kung magpapatuloy ang mataas na lagnat, magbibigay ako ng karayom. Xiao Chai. Sobrang sakit. Alam ko. Nandito ako. Nanay, gusto kong umuwi. Xiao Chai, ikaw na isang makalumang emperador. Ano ang alam mo tungkol sa pagkakapantay-pantay? Xiao Chai, pasensya na. Hindi ko sinasadya. Hindi ako isang demonyang consort. Ako'y isang kaluluwang hindi makabalik. Wan. Saan ka man nagmula? Ang gusto ko lang ay mabuhay ka. Ang doktor ay nagpapagaling. Ngunit hindi kayang pagalingin ang kaluluwa. Saan ka nagmula? Bakit ka nga ba nandito? Lahat ng ito ay hindi ko kayang itanong o alamin. Ang magagawa ko lang,
ay gamitin ang buong buhay kong kaalaman para alagaan ka at paggalingin ang iyong sugat. Bilang isang doktor, aalagaan kita dito sa malalim na palasyo para hindi ka masyadong mahirapan. Nakahanda na ang gamot para sa iyong katahimikan, mahal na hari. Pumasok. Naantala ang gamot. Dahil dito, si Prinsesa Juan ay tinamaan ng 50 latigo. Hindi ko siya agad pinarusahan upang ipakita ang aking kabaitan. Simula ngayon, ang mga doktor ng Imperial Hospital ay maghihintay dito na nakaluhod. Kailan siya magigising? Kailan nating muling pag-uusapan? Kami ay walang kakayahan. Dapat kaming mamatay sa parusa. Anong nangyari kay Xiao Kui sa labas? Madam, nagising ka na. Ang hari ay pinapalayas ang mga doktor sa duty, nakaluhod. Sabihin ninyo kung paano nila naantala ang gamot. Dahil sa kanila, nasaktan ang madam ng 50 palo. Tulungan mo akong umupo ng bahagya. Pakiabiso sa hukom. Sa mundo, milyon-milyong sakit. Ang mataas na doktor ay hindi Diyos. Anong kasalanan niya? Ginoo. Ako po ay magpapatingin sa inyo, Ginoo. Si Xiaozang na doktor ay nakaluhod din ng matagal ngayong araw. Ako bilang isang miyembro ng tanggapan ng mga paring mediko, dapat akong sumunod sa batas. Lahat ng gamot ay sinabi ni Ginoo Li sa akin. Kung hindi ka nag-eksperimento ng delikado, hindi agad magigising ang hari. Baka hindi ko na rin marating ang araw na yon sa labas ng bilangguan. Salamat sa iyo at pasalamatan mo rin ang iyong lolo para sa akin. Hanga ako sa iyong kababaang loob. Ang kaligtasan ng hari ay nakasalalay sa bansa. Ang lolo at ako ay nagsisilbi lamang ayon sa tungkulin. Sa loob ng tungkulin, may mga pagpipilian din. Alam ko kung mali ang paggamit ng gamot na iyon. Ano ang magiging kalalabasan nito? Itinatago ko ang alaalang ito. Magpagaling ka ng maigi, mahal na Reyna. Ito ang pinakamainam na pasasalamat sa tanggapan ng mga mediko. Ito ang Bing Shi Yuyong San. Mas mabisa ito sa pag-alis ng mga pasa at peklat kaysa sa pang-araw-araw na pamahid. Salamat sa iyong pagsisikap. Si Empress Su ay talagang may malalim na pag-unawa. Isang pahayag na ang mga mediko ay hindi Diyos. Nakapagpawala ito ng maraming kasalanan ang tanggapan ng mga mediko. Ngunit siya ay lalong nagiging ganito, kahit na mas lalo siyang minamahal ng hari. Kailangan mong maunawaan, King Yuan. May mga damdaming hindi dapat nararamdaman mula pa sa simula. Naiintindihan ko, anak, talaga bang naiintindihan mo? Pinawalang saysay mo ang kasunduan sa pamilya Liu Hanlin. At tinanggihan mo rin ang alok mula sa pamilya ni Academician Chen. King Yuan, 19 ka na ngayong taon. Gusto lang ng apo na pag-aralan ang medisina. Sa pag-aaral ng medisina, mukhang kalahati ng isip mo ngayon ay hindi na nakatuon sa mga aklat ng medisina, di ba? Yung matandang nagbigay sa akin ng manto. Sino? Sa bilangguan, hindi ko alam ang pangalan. Pasalamatan mo siya para sa akin. Yung kalahating manto. Ito ang tanging malinis na bagay na natikman ko sa bilangguan. Ito ang tanging piraso ng malinis na pagkain na nakuha ko. Aking gagawin ito kaagad. Ginoong Li. Ipasa ang utos ng kanyang kamahalan. Ang bantay ng bilangguan na si Sun ay masigasig at may karanasan. Tapat sa kanyang tungkulin. Simula ngayon, siya ay ililipat sa pangangalaga ng hardin ng emperador. Taga-alaga ng mga halaman. Doble ang buwan ng sahod. Pagkatapos magising ni Inang Sun, may sinabi siya na, salamat sa matandang si Fang na nagbigay sa akin ng manto. Doble ang buwan ng sahod, Ginoong Sun. Nasa Imperial Garden pa. Napaka-relax. Dilig-dilig ng tubig, ayusin ang mga sanga. Mas mabuti pa ito kaysa sa madilim na lugar na ito, na hindi mo alam kung anong oras ng araw. Laoson, anong swerte ang nakuha mo? Hindi ito swerte. Ito ay dahil sa iyong kabutihan. Laoson, huwag kalimutan ang ipinangako mo sa amin. Bumalik ka kapag may oras ka. Ay, hindi ko malilimutan. Hindi na ako makikipag-away, hindi na. Totoo, hindi na ako makikipag-away, Muling na naginip ang Emperatrice.
Emperatrice, pwede ko bang pumunta sa tahanan ng mga doktor para humingi ng gamot pampakalma? Walang doktor ang dumating, wala rin dito. May sabi sa ikon palis na. Muling na naginip si Wang Miren. Ito na ang ikalimang araw ng tuloy-tuloy. Sinasabi nilang kapag nagsara ka ng mata, naaalala mo ang eksena noong araw na iyon. Kung isang araw ay magalit din ang Empress Dowager sa akin. Ako kaya ay magiging katulad niya. Hanapin ko ang kahon ng aking pampakalma na insenso. Yung binigay ni Director Zhang mula sa Imperial Hospital. Nagawa sa pinakamagagandang sangkap. Noble lady, iyan ang ginagamit mo kapag ikaw ay hindi makatulog sa araw-araw. Wala namang masyado. Kung sinabihan ka, umalis ka na. Bakit ang daming tanong? Ihatid sa kitchen pavilion. Apo ito. Huwag mong sabihin ako ang nagpadala nito. Sabihin mo na ito ay ibinigay ayon sa kaugalian ng Imperial Medical Bureau. Lahat ng palasyo ay may ganito. Sandali. Magdadagdag pa ng isang pangungusap. Sabihin mo lang na alagaan ng mabuti. Huwag mag-isip ng kung ano-ano. Walang sinuman sa palasyo ang gustong makita siyang mamatay. Ang mga gamot mula sa Imperial Hospital ay ibinibigay na ayon sa kaugalian. Mayroon sa bawat palasyo. Ako po ay magbibigay sa inyo ng isang stick. Nang may sulat mula kay Nyang Nyang sa Spring Pavilion, sabi niya, si Wang Miren ay nakatulog ng mahimbing kagabi. Ito ang unang pagkakataon sa ilang araw na hindi siya nanaginip ng masama. Oh! Epektibo ang calming incense mula sa Imperial Hospital. Talagang matindi ang ginawa mong kabutihan sa pagkakataong ito. Nakatanggap na ang sistemang ito. Ang pampalakas ng kontrol ay maingat na pinananatili gamit ang taktika. Pagkatapos ng epekto ng gamot, mahuhulog ka sa malalim na koma, at magkakaroon ng flashback sa alaala. Malapit nang magsimula ang backlash. Susunod, ikaw ay mahihirapan ng malubha. Ito ay isang kapalit, o ang presyo ng pagyurak. Inang, sobrang init. Inang, huwag po kayong matakot sa akin. Aking pupuntahan ang manggagamot. Mabilis, ipaalam sa kagalang-galang. Inang, may masama nang nangyayari. Ipasa ang balita sa manggagamot, mabilis, ipaalam sa kagalang-galang. Inang, may masama nang nangyayari. Sire, may mensahe mula sa King Wuho. Biglang nagkaroon ng mataas na lagnat ang Emperatrice. Kumakabog ang buong katawan. Hindi magising kahit anong tawag. Huwag, hindi ngayon, huwag. Anong nangyari? Kahapon ay maayos naman siya, di ba? Sire, labis na magulo ang pulso ng Emperatrice. Biglaang ang mataas na lagnat. Ang kamalayan ay nasa malalim ng koma. Hindi ito dahil sa lamig o hangin. Hindi ito dahil sa masamang sugat. Ako ay nagsusuri pa. Lahat, umalis na kayo. Ako ang bahala dito. Ako ay naghihintay sa labas ng palasyo. Wang. Narito ako. Narinig mo ba? Narito ako. May ginagawang masama si Zafa Fangyao. Pumasok sa panahon ng pagsubok. Ito. Ganap na nabigo ang memory barrier. Pinipilit na pumasok sa estado ng pagkalito sa oras at espasyo. Alaynan, hindi pa umuwi si Yao Yao. Nagluto si nanay ng sabaw ng manok ngayon. Patuloy itong pinainit sa kalan. Kailan ka uwi? Iinitin ni nanay para sa'yo. Kung masyado nang pagod si Yao Yao, mag-resign na siya. Uwi ka na, nanay ang aalaga sa'yo. Nanay, ang sakit ng ulo ko. Hindi matapos ang proyekto. Muling magbabago ang kliyente. May inuman pa bukas. Parang hindi ko na kaya. Bakit hindi dito pwede maging bahay mo si Wanwan? Hindi ba pwedeng dito sa bahay ni Wanwan ang bahay mo? Ayaw kong mamatay.
Nakapirmi na ang koneksyon. Misyon ng baguhan, mabuhay. Yaw, gising ka na, nandito si Mama. 1-1. Nandito ako. Nanay. Sino ako, mahal na hari? Nasaan ba ako? Ayaw ko nang gumawa ng misyon. Ayaw ko na ng puntos. Hayaan mong sabihin ni Xiao Shikin na mahal niya ako. Ayaw ko nang gawin ang misyon na ito. Hindi ko kaya. Ibalik mo ako. Sunugin mo siya, demonyang babae. Nagdadala ng kapahamakan sa bansa. Sunugin mo siya. Nanonood ka rin. Kagaya mo sila. Gusto mo rin akong sunugin. Sistema. Pabalik na ako sa bahay. Ayaw kong nandito. Hindi ito ang aking tahanan. Nanay, ang lamig ko. Sobrang sakit ng maliit na daliri ko. 1-1. Bago ang nakaraang gabi, akala ko. Ako at ikaw ay tapat sa isa't isa. Alam ko na marami kang mga lihim. Naghihintay ako sa araw na handa kang sabihin sa akin. Ngunit hindi ko inasahan na ang mga ngiti at mga luha. Ang mga sandaling akala ko ay para lamang sa akin. Lahat pala ay isang misyon. Isa lamang ako sa listahan ng iyong mga misyon, 1-1. Nagkaroon ka ba sa akin ng kahit isang sandali na hindi ito misyon? Tingkod, hindi ka pumunta sa pag-iisa. 1-1. Tatanungin kita ng 3 tanong. Una, ano ang iyong tungkulin? Pangalawa, kapag nakumpleto mo na ang puntos. Aling bahay ang babalikan mo? Pangatlo, para sa iyo, ano ako? Isa lang ba siyang target na kailangang makuha? Ano ang sinasabi ng hari? Ako po, mataas ang lagnat, walang kabuluhang salita. Hindi dapat paniwalaan. Kinabukasan ko buong magdamag. Ang iyong mga luha, ang iyong pagmamakaawa. Nagsisigaw ka ng mama. Sumigaw ka ng sistema. Sabi mo, mga puntos ng misyon. Target ng estratehiya. Ito lahat ay mga kalokohan. Kaya ngayon, mahal na hari, ano ang balak mo? Ihahatid ba ako para sunugin bilang isang demonyo? O ikukulong at papahirapan? Tiyakin ang higit pang mga lihim. Ganito ang tingin ko sa iyo sa puso mo. Susunugin ka, susuntukin ka, o ano pa, magsimula sa pagtatanong sa loob ng Imperial Study. Sa tingin mo, ang tingin mo sa akin, hari. Hindi pa ba nakikita na palaging may pagdududa at pagsusuri? Iniwan mo ako. Hindi dahil sa wala akong silbi. Kapag wala na akong silbi, o kaya imuling maghahasik ng gulo. Ang susunod na utos ng emperador ay walang iba kundi ang mga demonyo ng Su na nagdudulot ng kaguluhan sa palasyo at paparusahan ng mabangis na kamatayan. Mahal na emperador, bakit pa tayo magpapanggap? Kailangan mo ang aking mga kakaibang kakayahan para palakasin ang dayong. Kailangan ko ang iyong proteksyon para makasurvive at makakuha ng puntos. Pareho tayong may kailangan. Hindi ba't maganda iyon? Mahalaga ba kung sino ako at saan ako nagmula? Handa ka bang makinig sa katotohanan? Pagkatapos makinig, makakatulog ka pa ba ng maayos sa gabi? Hindi ba nakakatakot na mangarap ng isang kaluluwa mula sa ibang mundo sa iyong tabi? Nakakakilabot, di ba? Pagkatapos marinig ito, makakatulog ka pa ba sa gabi? Hindi ba nakakatakot na mangarap ng isang kaluluwa mula sa ibang mundo? Sa iyong tabi, nakakakilabot, di ba? Kaya. Ako ay simpleng iyong misyon. Iyong mga ngiti, mga luha at mga pagsisikap. Lahat ng iyon ay para sa target na estratehiya. Sinasabi mong mahal mo ako, pero hindi totoo. Mahal na hari, ikaw ay isang matalinong pinuno. Ako ay isang kapaki-pakinabang na kasangkapan. Ang mga kasangkapan ay hindi nangangailangan ng tapat na damdamin. Kailangan lamang ay maging kapaki-pakinabang. 1-1. Hindi kita kailanman itinuring na kasangkapan. Ngunit kung iyon ang iyong iniisip, sundin mo ang iyong nais. Magpakatatag ka sa iyong paghilom. Hindi na ako babalik sa Kinyu Hall. Ang proteksyon na nais mo ay ibibigay ko sa iyo. Hanggang sa araw na makuha mo ang sapat na puntos.
Nakatukoy ang pagmamay-ari ng host, kabilang ang 40% ng bawat estado. Nawala ng koneksyon ang host sa bagong mundo. Nag-trigger ng parusa mula sa langit, kasama ng mga espiritu papunta sa Chengdu. Haharapin ni Suzu ang iba't ibang pagsusuri at kaparusahan. Bagaman walang tamang oras ng gantimpala, ngunit ang mga usapan ay nasa tamang oras. Ito ay dahil sa reaksyon ng langit sa mundong ito, bilang pagtanggi sa kaluluwa ng isang buhay. Walang kapangyarihan ang sistemang ito na makialam. Kapag ang kasanayan ng mga multo ay umabot sa zero, ang host ay buburahin ng langit. Tingnan! Sinasabi pa nga ng buong mundo na hindi ako dapat nandito. Nanay! Yao-yao, ang pagod na ako. Parang muling nasira ni Yao-yao ang lahat. Xiao Chai. Pasensya na. Alas 6 na ng umaga sa hari. Nagpapakumpisal ng sakit. Pumunta ka sa Taishi Bureau at tawagin si Zhang Qingyuan. Kamusta ang kanyang sugat ngayon? Kahapon, habang nagpapalit ako ng gamot para kay Empress Su, sinuri ko. Ang sugat mula sa palo ay nagsimula ng magsara. Ngunit sa malalim na bahagi ay may mga pasa pang hindi natutunaw. Malinaw ang senyales ng kakulangan sa enerhiya at dugo. Ang pulso ay mahina. Kailangan ng mahabang panahon ng pag-aalaga. Sumigaw ba siya ng sakit? Napakatatag ng Reyna sa sakit. Sa pagpapalit ng gamot, paminsan-minsan lang siyang nagmumukhang nag-aalala. Hindi siya umimik. Ang gamot ay dapat inumin sa tamang oras. Ang pampakalma at gamot para sa pagdurugo ay ibinibigay sa tamang oras. Ngunit ang gana sa pagkain ng Reyna ay naantala. Inayos ko na ang reseta. Nagdagdag ng mga gamot na pampagana at pampalakas ng tiyan. Mula sa araw na ito, ikaw ang magiging responsable sa pag-aalaga sa kanyang sugat. Magpapatingin ka araw-araw sa tanghaling dagat at hating gabi. Diretsong i-report ang pulse sa akin. Huwag mong ipasa sa iba. Sumusunod po ako sa utos. Gamitin ang pinakamagagandang gamot. Magdagdag ng mga reseta para sa pagpapakalma at sakit. Huwag siyang masyadong pasakitin. Susundin ko ang utos. Malubha ang kanyang sugat, iwasan ang mamantika. Paggawa ng mga paborito niyang pagkain sa kusina ng emperador. Pula ng datiles at sinigang na bigas, steamed na itlog na may kaunting asin. Alimango na bola-bola. Magsimula siyang kumain ito pagkatapos ng ilang araw. Aking ipapaabot ang mensahe. Pangkalahatang patakaran sa agrikultura. Xiao Shay, magising ka. Ikaw lang ang kanyang misyon. Ikaw ang kanyang target na estratehiya. Nag-a-acting siya, ngunit ikaw ay naniniwala. Muling tumangkad ang puno ng gutong sa Kingguhon. Ay! 3 bahagi ng oras ng mga hayop. Ang Reyna ay inaalalayan ni Xiao Kui na umupo sa ilalim ng pasilyo ng kalahating insenso. Patuloy na nakatingin sa puno ng gutong sa bakuran. Hindi siya nagsalita. Sa oras ng mga ahas, pinakain ni Xiao Kui ng lugaw. Kumain ang Reyna ng kaunting kalahating mangkok at tumanggi na. Sa tanghali, pinalitan ang gamot. Tahimik ang Reyna sa buong panahon. Ngunit puno ng malamig na pawis ang kanyang noo. Meron pa ba? Sa nakaraang 2 araw, bigla na lang nagiging maputla ang mukha ng Reyna. Nakaunat ang katawan. Parang nagdurusa ng matinding sakit. Iba-iba ang oras ng pag-atake. Hindi ito tumatagal ng matagal. Ngunit sa pag-atake, ang hininga ay naguguluhan. Malamig na pawis. Tinatanong kung saan ang sakit. Ang Reyna ay umiling at hindi nagsalita. Ang doktor ay humawak ng pulso. Ngunit hindi matukoy ang tiyak na sakit. Dagdagan ang mga tao. 12 oras ng pagbabantay. Walang sinuman ang pinapayagang lumapit sa Kingguhon. Kung siya ay muling magalit, agad na ipatawag ang mga mediko. Gamitin ang lahat ng paraan upang maibsan. 1-1. Mahal na emperador, tingnan mo ang iyong sarili. 5 araw na hindi maayos sa pagdalo sa korte. Mga ulat na nag-uumapaw na parang bundok. Walang kapayapaan ang isip. Dahil lang sa isang suwan. Isang taong hindi alam ang pinagmulan. Mga salita at kilos na kakaiba. Isang demonyang naglalaro sa iyong palad. Hindi ko pinabayaan ang mga usaping pampolitika, kundi, ano lang, nakaangkla ang puso sa Kingguhon. Narinig ko, na hindi mo lang ginagamot ang kanyang sugat gamit ang pinakamagandang gamot. Pati na rin ang pagtalaga ng mga gwardiya mula sa loob at labas. Kahit ang pagkain mula sa Imperial Kitchen ay kailangan mong personal na suriin. Emperador, ikaw ay hari. Hindi ka lamang kanyang pribadong doktor at gwardiya. Ikaw ang hari, ikaw ang langit. Hindi siya ang pribadong doktor ni Suwan at ang kanyang personal na kawal. Kahit na may nagawa siyang kabutihan para sa bansa. Ngunit ang kaguluhan ay nakapinsala sa puso ng hukbo. Ito ay isang malaking kasalanan. Ang puso ng isang emperador. Dapat nakatuon ito sa kalagayan ng bansa at lipunan. Hindi maaaring nakatali lamang sa isang tao o isang katawan. Bukod pa rito, ang taong ito ay puno ng kasinungalingan. Ang pagkakakilanlan ay isang misteryo. Mahal na emperador, kung hindi mo ititigil ang pag-iisip na ito ngayon,
Sa hinaharap, tiyak na magiging malaking problema. Ang babaeng ito ay hindi dapat manatili. Inay, si Suwan ako ang magpoprotekta. Anong sinasabi mo? Nandito ako. Nandyan siya. Lahat ng kanyang ginawa ay kapakipakinabang sa kasalukuyan. Ang kanyang mga nagawa ay mananatili sa kasaysayan. Ano ang kanyang pinagmulan? Hindi na kailangang itanong ng anak. Ano ang kanyang mga iniisip noon? Maaari ring ipahinto ng anak ang kanyang sarili. Ngunit sinumang gustong galawin siya, ay kalaban ko na. Ayos lang. Talagang lumakas na ang emperador ngayon. Wala na talagang gustong pakinggan ang mga salita ng Maharlika. Bakit pa ito, Inyong Majesty? Sistema. Kung matatapos ko ang lahat ng gawain, maaari ba akong makauwi? Ang pagkumpleto ng mga gawain ay magbubukas ng daan pabalik. Ngunit ang pakiramdam ng pag-aari ng host ay patuloy na bumababa. Lumalala ang reaksyong pagtanggi. Mangyaring unahin ang pagpapatatag ng iyong estado. Hindi sapat ang aking kasanayan. Zhang Qingyuan, hindi mo siya magagamot. Hindi ito ayon sa medikal na lohika. Maliban na lang kung hindi talaga siya sakit. Sinubukan kong hanapin sa mga aklat. Subukan ang mga luma at tradisyong reseta. Pero hindi ko mahanap kung bakit siya nasasaktan. Araw-araw na nakikita ko siyang nagtitiis sa sakit. At nagrereseta ng mga walang kaugnayang pampalambing na gamot. Sinasadya kong kamuhian ang aking kawalang kakayahan. Hindi ko siya matutulungan. Hindi ko rin siya magagamot. Mahal na Ginoo, may mensahe mula sa King Wuhol. Mahal na Ginang, kailangan po kayong pumunta. Sinasabi nilang may mahalagang usapan. Mayroon bang hindi tama sa kanya? Hindi sinabi ni Xia okay. Mahal na Ginoo. Nais ko pong humingi ng pahintulot na lumipat sa villa ng emperador. Ano ang sinasabi mo? Gusto kong pumunta sa villa ng emperador upang subukan ang mga bagong pananim. Maraming mga patakaran sa palasyo. Mas angkop ang villa ng emperador. Wang, ikaw ay nakikipag-usap sa akin. Na nais mong umalis sa palasyo. Umalis sa King Wuhol. Dahilan. Bigyan mo ako ng totoong dahilan. Alam na ba ng inyong majestad? Mayroon akong misyon na dapat tapusin. Kaya ngayon ay sasabihin mo sa akin na ang pagtatanim sa lupain ng emperador ay ang iyong bagong misyon. At ako, para sa iyo, ang iyong kaharian ay isang misyon na nabigo. Nabigong misyon. Suwang, napakabuti mo. Ngunit ayaw ko pang mamatay ngayon. Siyempre, kailangan kong gumawa ng iba pang mga misyon. At mas angkop ang Huang Suang kaysa sa palasyo. Suwang, ako ba'y masyadong nagbigay sa iyo ng kalayaan? Kaya't nakakapagpakasasa ka ng ganyan. Lahat ng sinasabi ko ay totoo. Kung ayaw mong pakinggan, haring, maaaring mo akong ibalik sa kulungan ng langit. Pwede mo akong patayin o gupitin. Ganito ang tingin mo sa akin. Kung talagang papatayin mo ako, Suwan, alam ko na hindi mo ako papatayin, haring. Hindi pa ngayon, at least. May silbi pa ako. Huwag mag-alala, mahal na hari. Bago matapos ang misyon, buhay na buhay ako. Susunod ako sa utos. Patuloy akong magiging pinakamahusay na kasangkapan. Hindi kita bibigyan ng problema. Bago matapos ang misyon, buhay na buhay ako. Susunod ako ng mabuti. Patuloy akong magiging pinakakapakipakinabang na kasangkapan. Hindi ako magiging abala sa inyo, mahal na hari. Hindi ka kasangkapan. Ano ako kung gayon? Sabihin mo sa akin, mahal na hari. Ikaw ang iyong asawang babae. Ang pamilya ni Sirong ay isang magandang tanda. O kaya naman ay isang taong galing sa hindi alam na lugar, na may dalang lihim at maaaring maging isang halimaw anumang oras. Isang kaluluwa na nag-iisa at maaaring maging masama. Hindi nagsasalita ang hari. Ako na ang magsasalita para sa hari. Iniwan mo ako, dahil may silbi ako. Suwan, nakikita ko po na nagalit kayo. Ngunit nagalit kayo, dahil ba sa nasabi ko? O dahil ayaw niyong marinig ang mga ganitong salita? Hindi ko po malaman. Ang mga kabutihan niyo sa akin, ay dahil sa aking halaga, o dahil ito sa kung sino ako. Alam ni Haring na bakit gusto kong pumunta sa palasyo. Dahil doon, hindi ko kailangang araw-araw mag-alala.
Kung nagawa ko ng maayos ngayon. Kung nakakatulong ba ako. Kung hindi ako pababayaan. Ako sa inyo. Walang tahanan sa mundong ito. Walang kamag-anak. Walang kaibigan na lumaki kasama ko. Na makakapagsalita para sa akin. Ang tanging mayroon ako ay ang mga bagay na ginagawa ko. Kung dumating ang araw na hindi na kailangan ang mga bagay na iyon. Wala na akong anuman. Mahal na Ginoo, naunawaan niyo ba? Ang isang tao ay maihalaga lamang kapag siya ay kailangan. Hindi siya isang tao. Isa siyang piyesa sa laro. Wala siyang karapatang magpaka-baby. Wala siyang karapatang magpaka-arte. Wala siyang karapatang tumanggi. Kailangan lang niyang patuloy na gumawa. Patuloy na magpatunay. Patuloy na nag-aalaga. Dahil siya ay natatakot. Natatakot na isang araw ay wala na siyang silbi. At itatrato siyang parang halimaw. Akala ko noon. Basta't may nagawa. Basta't kapaki-pakinabang. Makakakuha na ng puwang. Pinahusay ng mga kasangkapan sa pagsasaka. Paglinang ng mga bagong uri. Talagang nais kong gamitin ang kaunting kaalaman na ito. Upang mas mapabuti ang buhay ng mga tao sa lupain na ito. Akala ko ang pagsisikap ay magkakaroon ng gantimpala. Ang ginto ay laging magliliwanag. Ang parusa ng emperatrice ay nagmulat sa akin dito. Walang katarungan. Walang batas. Ang meron lang ay matinding antas. Ganap na kapangyarihan. Isang salita mula sa nakaupong. Isang damdamin. Makakapagpa siya ng buhay at parusang isang tao. Kahit gaano pa ako maglingkod ng husto at maganda. Sa harap ng alituntunin at kapangyarihan, walang laban. Ako ay nakaharap sa lupang ito. Sa langit na ito, pakiramdam ko ay sobrang lamig at malayo. Ang mga patakaran dito, hindi ko matanggap. Ang estruktura ng kapangyarihan dito. Humihinga ako ng mahirap. Para akong isang taong naligaw sa isang mabangis na lugar. Itataas ang sulo ng sibilisasyon. Ngunit natagpuan kong kahit ang pinaka-basic. Nakaligtasan sa sarili ay hindi maibigay. Alam kong marami kang ginawa para sa akin. Ako'y labis na nagpapahalaga. Ngunit maaari mo bang protektahan ako magpakailanman, mahal na hari? Hindi mo magagawa dahil may sarili kang kaharian. At iyong hukuman, ang iyong mundo, at ako ay isa lamang sa mga piyesa. Kapag dumating ang araw na ang halaga ng pagprotekta sa akin, ay mas mataas kaysa sa halaga ng pagtalikod sa akin. Ano ang pipiliin mo? Hindi ko kayang isipin. Isa lang ang tanong ko sa iyo. Sa tingin mo ba na mula simula hanggang katapusan? Tanging paggamit lang ang nakikita mo sa atin. Marami ka nang nasabi. Isa lang ang tanong ko sa'yo. Sa tingin mo ba? Mula simula hanggang katapusan. Nakikita mo lang tayo bilang paggamit ng dalawang salita. Sa iyong puso, lahat ay para sa mga target na dapat makuha. Tama ba? Hindi ko alam. Hindi ko alam kung alin ang totoo. Alin ang ginagampanan. Alam ko lang na ikaw, mahal na hari, ay ang target. Sa aking misyon, ang kanyang kamahalan ay palaging nasa unang pwesto. Kailangan ng tungkulin ang inyong lingkod. Sapat na kaya maaari mong tratuhin ang iyong sarili ng ganito. Naglalaro ka na hanggang sa hindi mo na kayang kilalanin ang iyong tunay na puso. Suwan, tanungin mo ang iyong sarili. Ang iyong sketchbook ba ay dahil sa tungkulin na kailangan mong iguhit? Binigyan ka ba ng sistema ng mga puntos? Wala, ito ay mula sa iyo mismo. Kung gusto mong pumunta sa huwang-suwang, sige lang. Hindi kita pipigilan. Pero Suwan, tandaan mo isang bagay. Hindi ka kailanman naging kasangkapan. Noon hindi. Ngayon hindi. At balang araw hindi rin magiging. Kahit anong paniwala mo o hindi. Hindi ko kailanman kailangan ng isang angkop na kasangkapan, ako lang ay. Walang anuman. Xiao Kui. Ayusin mo ang mga bagay. Bukas ng umaga, pupunta tayo sa huang-suang. Inang, gawin mo ang sinabi ko. Mahal na ministro, Zhang Qingyuan ng Imperial Medical Office. Minsan, suriin ang pulso. Hindi na kailangan ngayon. Pwede nang umalis, Ginoong Zhang. Hindi na kailangang bumalik sa hinaharap. Nagpapaalam ang inyong lingkod. Ay. Tara na. Ang karwahe ng inyong kamahalan at ng prinsesa ay umalis na sa palasyo. Pumunta sa huwang-suwang. Umuwi ka na. Muling nabigo si Suwan ngayon. Ngunit bukas ay lalaban ulit, hehe. Ito ay tinatawag na optimismo. Naiintindihan ba ito ng kanyang kamahalan? Wan. Ikaw, maliit na sinungaling. Ninakaw ang puso ko. Ngunit ayaw na. Pangkaraniwang gawain. Kumpletuhin ang isang pahina ng pagtatanim ng bagong pananim. Gantimpala, isang piraso ng pangunang lunas na plaster.
Mahal na ginang, ang alipin ay pupunta upang tawagin ang emperador. Huwag kang pumunta. Kung malaman ng emperador, umalis na kayo. Huwag na kayong sumunod sa akin. Lumayo ka, huwag mo akong alalahanin. Sistema ay pag-aari ng Diyos. Host, ang iyong emosyon ay labis na nagbabago. Marahil ay maaari tayong huminto sandali. Magpahinga lang tayo ng kaunti. Ipagpatuloy ang misyon, huwag huminto. Nakatanggap lamang ng mga linya mula sa mundo ng host. Hindi ito iyong kasalanan. Mangyaring, lahat ng ito ay aking pananagutan. Sige na. Muling nagalit ang reyna sa 5 oras at 3 bahagi. Nakatagilid sa kama ng halos 1 tasa ng tsaa. Nang dahil sa pagdila, umabot sa dugo ngunit walang tunog. Sinubukan ng reyna na magtanim ng bagong pananim. Sa panahong iyon, muling sumiklab. Gumamit ng pinaghihinalaang pampawala ng sakit na halamang gamot. Pagkatapos noon, bahagyang bumuti ang kanyang kalagayan. Nagpatuloy sa pagtatrabaho hanggang sa madaling araw. Sobra na, ano ba talaga ang gusto niya? Para sa mga puntos ng misyon nila Usu, hubarin na ba niya ang kanyang buhay? Sa tingin ko hindi niya gustong umuwi. Gusto lang niyang mamatay dito. Ipadala si Lin Qingyuan sa Imperial Manor para sa pag-aayos ng kaso ni Suwan. 1 beses araw-araw na pagsusuri. Walang dapat mali. Ginook Xiao Zhang. Nangunguna siniang niya sa lugar ng eksperimento. Mula umaga hanggang gabi nandun siya. Niang, ako si Zhang Qingyuan, sumusunod sa utos na magpatingin. Wag na, ayos lang ang katawan ko. Niang, ako si Zhang Qingyuan, sumusunod sa utos na magpatingin. Wag na, ayos lang ang katawan ko. Medyo masakit lang. Ang sugat sa kamay ng prinsesa. Kailangan itong palitan ng gamot 2 beses sa isang araw. Dumarating ako araw-araw bago ang oras ng dragon at ng oras ng monkey. Hindi mo ba pinapahalagahan ang iyong sarili, prinsesa? Ako ay inatasan na maggamot. Kailangan kong magbigay ng ulat sa emperador. Dapat mong pahalagahan ang iyong sarili, prinsesa. Huwag magtrabaho ng sobrang late sa gabi. May malaking problema ang Emperatrice. Pumasok na ang delegasyon mula sa Northern Desert. Ang pinuno ay si Helian Zhu, ang prinsipe ng Northern Desert. Kung gusto nilang pumasok, sige lang. Wala akong pakialam. Matagal na rin, Haring Dayong. Narito ang prinsipe Helian. Para saan ito? 2 bagay. Una, ang pamilihan sa hangganan ng Beimo at Dayong ay kailangang muling pag-usapan. Pangalawa, ang aking pagpunta rito ay upang humingi ng kasal mula sa Dayong. Sino? Si Suwan, ang tagapayo ng Sinong. Dumating ako ngayon upang humiling ng isang tao mula sa Dayong. Sino? Si Sinong ay nagtatangkang ipakita si Suwan. Si Suwan ay ang aking paboritong asawa na may mahalagang tungkulin sa agrikultura. Hindi po ako ang naglalayo na agawin ang pagmamahal ng iba, mahal na hari. Ngunit ayon sa aking kaalaman, hindi maganda ang kalagayan ni Suwan sa inyong bansa. Narinig ko na siya ilang beses na na-impeach at pinagsabihan ng latigo. Ngayon ay naninirahan siya sa royal estate. Maaari bang itanong, mahal na hari, ito ba ang paraan ng dago sa pagtrato sa mga mabubuting lingkod? Walang hiya. Maaari akong manumpa dito. Kung pahihintulutan ng iyong majestad na pakasalan ko si Suwan, siya ang magiging reyna ko. Walang sinuman sa kaharian ng Beimo ang mangahas na maliitin siya. Nais ng Beimo na makipagkaibigan sa Dayong. Walang panghihimasok. Mananatiling tahimik ang hangganan. Isang babae ang kapalit ng kapayapaan ng 2 bansa. Mahal na hari, hindi ito talo sa kalakalan. Mahal na hari, nais ni Prinsipe Helian ay may malaking kabutihan para sa bansa at sa mga tao. Sa pamamagitan ng pagpapalit ng isang babae para sa 10 taon ng kapayapaan sa hangganan. Ito ay isang biyayang ibinigay ng langit. Umaasa akong pag-isipan ito ng mahal na hari. Dito nagtatapos ang pulong ngayon. Mahal na hari, hinihintay namin ang iyong sagot. Bakit siya? Mahal na hari, ang usaping kasal ay nakasalalay sa kagustuhan ni Empress Su.
Kagustuhan. Akala mo, ano ang pipiliin niya? Liming Huay, ano sa palagay mo? Kung nais niyang umalis, dapat ba akong umalis? Mahal na Ginoo, mangyaring patawad, ngunit may sasabihin akong hindi dapat. Si Inang Su ay umalis patungong Huangrang. Marahil ay nais lamang niyang lumayo sa mga alingaw ng palasyo. Hindi naman siguro siya nais na iwanan ka. Ang prinsipe ay may magandang interes. Nagsusulatan ka sa mahal na Ginoo. Baka mayroon ka ng sagot na naisip. Nandito ako para sabihin sa iyo ang isang bagay. Si Suwan ay hindi mo maaalis. Oh, masyado kang tiyak, mahal na hari. Tiyak na siya ay nasa akin. Hindi siya isang piraso ng palitan para sa kapayapaan sa Hilaga. Ang sinasabi ng mahal na hari ay tila makapangyarihan. Ngunit narinig ko, siya ay pinagsusuntok ng iyong ina ng 50 beses. Halos mamatay sa bilangguan. Siya ay tinawag na demonyang asawa. Inakusahan ng mga opisyal. Ngayon ay ayaw na niyang tumira sa palasyo mo. Ano ang batayan mo? Iyan ay usapan namin. Wala kang kinalaman dito. Wala itong kinalaman sa akin. Siya ang babae ng hari. 1 taon na ang nakalipas. Ngayon ay ganoon pa rin. Iyan ay usapan namin. Wala kang kinalaman dito. Wala itong kinalaman sa akin. Siya ang babae ng hari. 1 taon na ang nakalipas. Ngayon ay ganoon pa rin. Kung talagang mahal ka ng kanyang majestad, bakit niya papayagang magdusa ka? Hindi siya pag-aari ng sinuman. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol dito. Nandito ako para sabihin sa iyo. Hindi ako natatakot sa 300,000 na kabayo ng bii mo. Mahal na hari, ang iyong lakas ng loob ay kahanga-hanga. Ngunit, naisip mo na ba? Maaaring ayaw niyang sumama sa akin. Hindi mo nga alam kung mananatili siya o hindi. Kaya ano ang batayan mo para sabihin hindi ko siya madadala? Maaari mo itong subukan. Mahal na hari, naipahayag ko na ang sinseridad ng bii mo. Kung ikaw ay matigas ang ulo at hindi. Ayaw. Nagsabi na ako kahapon. Si Suwan ay ang dakilang Yuan Fei. May mahalagang tungkulin sa agrikultura. Hindi siya ang tamang pagpipilian para sa kasal. Talaga bang nais ng inyong kamahalan na ilagay ang mga mamamayan ng dalawang bansa sa gitna ng digmaan? Tama ang sinabi ng Prinsipe Helian. Palitan ng kapayapaan sa hangganan sa pamamagitan ng isang babae. Ito ay isang biyayang ibinigay ng langit, kung ang inyong kapakanan ay dahil sa sariling interes, na nagdudulot ng panganib sa lahat. Kami ay hindi kailanman sang-ayon dito. Ang estratehiya ng pakikipag-alyansa ay umiiral mula pa noong sinaunang panahon. Nananawagan kami sa inyo, mag-isip ng mabuti. Nananawagan po ako sa inyong kamahalan na pag-isipan ito ng mabuti. Tungkol sa kasunduan ng inyong kamahalan, ito ay makabubuti para sa bansa at sa mga tao. Huwag sanang isantabi ang pampublikong kapakanan dahil sa pansariling interes. Matagal nang umaasa ang mga mamamayan sa hangganan ng inyong kamahalan ng kapayapaan. Kung magpupumilit po kayong hindi sumang-ayon, maaari itong magdulot ng pagkalas ng tiwala ng mga tao. Kung magpupumilit po kayong protektahan ang isang babae at baliwalain ang kaharian, kami ay handang mamatay para sa katotohanan. Mahal na hari, may ilang salita ang matandang lingkod na nais kong ipahayag. Sabihin mo, maraming sinasabi ang mga Ginoo. Ngunit nais lamang ng matandang lingkod na magtanong, ang babaeng ito ba ay anak o kapatid ninyo? Kung siya ay inyong sariling dugo, hindi ba kayo nag-aalala sa ganitong kalakihan? Mahal na hari, ako ay 57 taong gulang na. Isang matandang tagapayo sa 3 dinastya. Buong buhay kong pinagsikapan ang bawat sentimo. Hindi ako kailanman nakipagkalakalan ng lugi. Ngunit sa araw na ito, nais kong sabihin. Tungkol sa kasunduan sa kasal, hindi ako sang-ayon dito. Hindi ito dahil sa pagkamis sa isang espesyal na babae sa posisyon, kundi dahil sa pagkamis sa dangal ng dayong. Kung ngayon ay ibibigay ang isang Wan Fei, bukas ay hihingi na naman ng prinsesa mula sa bii mo. Sa susunod na araw ay hihingi ng mga lungsod. Wala na bang buhay na lalaki sa dayong? Kailangan bang umasa sa mga babae para ipagtanggol ang ating bansa? Kung ngayon ay ibibigay ang isang Wan Fei, bukas na hapon, muling hihingi si North Desert ng prinsesa. Sa susunod na araw, hihingi ng lungsod. Lahat ba ng lalaki sa Great Yong ay namatay na? Kailangan pa bang magpadala ng babae para magbantay sa pinto ng bansa? Akala namin kagalang-galang na maaaring maging kapaki-pakinabang ang pag-aasawa ng diplomatiko. Kung mapapalitan ang isang tao para sa kapayapaan sa hangganan, ito ay isang karangalan para sa kanya. Ito rin ay biyaya ng dayong. Umaasa ako na ilalagay ng emperador ang kaharian sa unahan. Kami ay sumasang-ayon. Tatanungin ko kayo ng isang tanong. Kung ang nais ng hilagang disyerto ngayon ay hindi si Suwan, kundi ang inyong anak na babae, na ipadala para sa kasal, kayo ba ay nais o hindi? Bumalik, kagalang-galang na hari, ako'y handang sumunod. Kung ang kapalit ay ang buhay ng aking anak na babae,
Upang libo-libong mandirigma sa hangganan ay hindi mamatay sa digmaan. Upang daan-daang libong mamamayan sa hangganan ay hindi mapaghiwa-hiwalay. Upang ang dakilang yong ay makapagpahinga at makabawi. At makapag-ipon ng lakas ng bansa, ako ay handang sumunod. Ako rin ay handang sumunod, upang maging tapat sa bayan. Ito ay tungkulin ko. Kung nais ninyo, ayaw ko. Tungkol sa kasal, may desisyon na ako. Hindi dahil sa one fee, kundi dahil sa sinuman. Hanggang sa isang araw, hindi magbibigay ang dayong ng sinuman na babae upang makipag-alyansa sa hilagang disyerto. Ang aking kaharian ay aking ipagtatanggol. Hindi ko kailangan palitan ang buhay ng isang babae para sa kapayapaan. Kung nais ng hilagang disyerto na makipagdigma, ako'y handang makipaglaban hanggang sa dulo. Prinsipe Hillian, naintindihan mo na ang sagot ko. Naintindihan ko na. Maganda ang iyong lakas ng loob, Hari. Hindi na kailangang pag-usapan pa, tapusin na ang sesyon. Maliwanag ang iyong karunungan, Hari. Ako'y nagkakasala, ako'y nagkakasala. Ako'y matandang alipin, agad kong ipapadala ang doktor. Hindi na kailangang. Wala akong problema. Mahal na Hari, ang inyong alipin ay agad na magpapadala ng doktor. Wag na. Wala akong problema. Kumusta kayo, mga mahal kong manonood? Ang sistemang ito ang inyong paboritong reporter sa balita. Ang tsismoso na lumalabas sa data chain. Ang mga salitang dialekto ay nagkakalokohan hanggang sa halos mapahiya. Ang artipisyal na katalinuhan na pinoprotektahan ng langit. Ay naku, Diyos ko. Tapos na rin ang ikalawang season. Halos mawala ng signal ang sistema namin. Dahil sa roller coaster na kwento, halos masira. Tuwing nasa blind spot kami ng signal, nakasalalay na lang kami sa mga joke sa kache para mabuhay. Kayo ba ay nagkakagusto sa isa't isa o nagbabalak na manakit? Halos natuklap na ng mga piraso ng salamin ang Keith. Sige na, tapos na ang pagdurusa. Malapit nang ilabas ang ikatlong season. Mga minamahal na manonood, sabihin nyo sa sistema ng tahimik. Mahal na emperador, si Helianju at si Ilse. Zhang, sino ang pinakagusto nyo? Ihalal ang emperador at makakakuha ng isang mapaghimagsik na si na puno ng selos. Ihalaw si Helianju. Makuha ang dating isang lobo ng kapatagan. Ipasa kay Ilse. Zhang, makuha ang tahimik na nagbabantay sa berdeng bundok. Anlalhey, iwanan ang mensahe sa sistemang ito. Maaaring labagin ng iyong pagpili ang ipinahayag. Ngunit hindi garantiya na hindi magagalit ang inyong kamahalan. Hindi rin garantiya na hindi ka dadalhin ni Helianju pabalik sa hilagang disyerto. Hindi namin ginagarantiyahan na si Xiao Zhangtai ay hindi magbibigay sa iyo ng isang tahimik na gamot. Ng tahimik na pagbibigay sa iyo ng isang gamot para sa pagpapakalma. Mahal ka namin, makita natin sa ikatlong season. Gagawin ng sistemang ito ang lahat upang hindi mawala ng koneksyon.